Weather update tayo mga kapatid. Nakapanghihinang init ng panahon pa rin ang ating aasahan sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa katunayan, mapanganib o nasa dangerous level ng heat index po ang nararanasan sa ilang bahagi ng ating bansa. Pinakamataas po yan ngayong araw na ito, dyan po sa may area ng Cavite na nasa 43 degrees Celsius ang heat index dyan. Pumalo naman yan sa 42 degrees Celsius sa may area ng Mindanao, sa Cotabato City at Butuan City. Naglalaro naman yan sa 41 degrees Celsius sa mga areas ng Cagayan Valley, Bulacan at dito po sa Central Luzon, dyan po sa area ng Tarlac. Again, ito pong mga ganitong klaseng o ganito kataas na heat index, posible na po tayong madaling magkaroon ng pagkahapo o pagkapagod. Possible din po yung ating dehydration at possible din po yung ating heat stroke. Kaya doble ingat po tayo, lalong-lalo na kapag nasa labas tayo o lumalabas tayo ng bahay. Ngayong bukas, yung ating pinakamataas na heat index naman ay posibleng pumalo muli sa mga dangerous levels sa ilang lugar sa ating bansa. 42 degrees Celsius po ang ating aasahang heat index dyan po sa area ng Cotabato at Butuan City, dyan po sa may area ng Mindanao. Mainit pa rin po sa malaking bahagi ng Central Luzon. Naglalaro naman yan sa 41 degrees Celsius sa mga areas ng Tarlac at sa Calabarzon, dyan po sa Cavite, nasa 41 degrees Celsius yung ating pinakamataas na heat index na aasahan. Sa Western Visayas at Eastern Visayas, medyo mainit din po ang ating panahon at medyo malinsangan din po na pumapalo sa hanggang 41 degrees Celsius yung ating heat index. At sa dulo po ng ating Pilipinas, dyan po sa Zamboanga, naglalaro din o umaabot din sa 41 degrees Celsius yung ating heat index yan. Kaya doble ingat po tayo. Yung ating tindi ng init ng panahon ay nagmumula sa dalawang weather system na nakakaapekto sa ating bansa. Yan po yung ating easterlies na kadalasan nating weather system kapag panahon ng tag-init at yung ating napakalawak na ridge ng high pressure area na umaabot nga dito sa Central Luzon at Northern Luzon. Again, ito pong ating ridge ng high pressure area ay kabaliktaran ng low pressure area. Mas mababa po ang tsansa ng pag-ulan kapag meron tayong ridge ng high pressure area, mas manipis ang kaulapan at mas ramdam natin ang init na nagmumula sa araw. Dito sa Metro Manila, magpapatuloy din po ang mainit at maalinsang panahon sa mga susunod na araw. Yung ating maximum temperature ay naglalaro sa 34 to 35 degrees Celsius at ang kibat naman niya na heat index ay pumapalo sa hanggang 37 to 39 degrees Celsius. Although, nasa ibaba po yan ang dangerous level na ating heat index, mapanganib pa rin po yan. Kaya doble ingat pa rin po tayo, mga kapatid. At mga kapatid, alam nyo ba kung anong oras pinakamainit sa maghapon? Diba dapat 11 a.m. yan or alas 12 kung saan tirik yung ating araw? Hindi po mga kapatid. Kadalasan po na itatala ang ating pinakamainit na temperatura sa maghapon sa oras na alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Dahil po, sa mga oras na yan, nagkakaroon na po tayo ng palabas na init na nagmumula sa ating lupa. So ang nararamdaman po nating init ay ang init mula sa araw plus yung init na palabas mula sa lupa at yung init na nare-reflect ng ating atmosphere pabalik po sa atin. Kaya kadalasan nga, yung ating pinakamaiinit na temperatura ay itatala sa oras na alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Kaya sa mga lalabas ng bahay po at lalong-lalo na yung mga nagda-drive or mga nagtatrabaho sa init ng araw, umiwas po tayo sa direktang init ng araw at sumiling po tayo sa mga oras na alas 10 hanggang alas 4 ng hapon, lalong-lalo na sa mga oras ng alauna hanggang alas 3 ng hapon. At yan muna latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.